Hello, good morning. So, nandito tayo sa sisiw. 2-week-old chicks. So, magpapalit tayo ng dyaryo. So, hindi pwede nang gigitata na hindi pa pinapalitan. Shout out Jun! So, dapat inintindi yung alaga nyo. Ako nahipo pa rin dito. So, ganyan. Kung mag-breed kayo, mag-aalaga kayo ng manok, dapat lahat kaya nyong gawin. Dapat kaya nyo nang kayo. Hindi pwede lahat asa sa tao. Dapat kaya nyo rin humipo ng ipot. O yan, tulad niya, puro ipot yan. O. Pag hindi nyo kaya to, ay nako, malulugi lang kayo sa pag-aalaga ng manok panabong. Kailangan yung hilig nyo, talagang hilig. Siyempre, unang-una, baka hindi nyo kayang bumili ng patuka dahil mahal ho patuka. Imagine niyo ang bakuna, Microplasma, magkano? 11,000. Depende sa brand. May 11,000, may 12,000. Microplasma lang yon. Kaya yung iba, backyard, hindi nagbibigay ng Microplasma. Dahil mahal na po. Kagandahan nga lang doon, yun ay killed vaccine. So may matira sa inyo, pwede nyong itabi. Yun ang killed vaccine. Ang live vaccine, yun po yung mga B1, Gamboro, at Fowlpox. So yan, tandaan nyo ho. Kailangan kaya nyong gawin, yung gawain ng buhay nyo. Pag hindi nyo kaya, patay tayo dyan. Hindi talaga uubra. Malulugi lang po kayo. At hindi ho kayo makakabuhay ng sisew. Sa pinakamahirap na part, bukod sa dapat magtugma ang inyong pares, yung pagpapalaki po ng sisew. Mahirap pong party po yun. Bago nyo pag-aralan lang kung ano-ano pa, unahin nyo ang pag-aralan magbuhay ng sisew. Ganun po yun mga sir. So ito pong pinapalitan natin ng dyaryo, ito po ay 2 weeks old. Ito po ay November born. So, yan. Pag November born, ang event ay July ng early bird, hindi po ako nasali. Pero pag August pataas, yon, pwede po akong sumali. Kasi yung algabyado po yung aking November born. Nakakalimita ang November born, nagagamit mo sa finals ng early bird. So yun lang, binigyan ko lang kayo ng idea kung paano. So yan, yung half side na lagyan na natin ng dyaryo. Lagyan natin ng konting ng lumapit sa mga chicks natin, nakakita nyo. Lagyan natin ng konti. Ha? Kita ba? Ayan. Sige. Pupunta na yung mga yan dyan. Para may patukala eh. Ito, takbo! So ayun sila, nakita mo? Tumutunog yung mga pagtuka nila dun sa dyaryo. Ay, tatanggalin na ho na.
Ayan po ang ating 2 weeks old. So, dyaryo pa lamang. Gastos na. Magkano ho dyaryo ngayon? 60 pesos ho ang per kilo. Ayan. Yan ang ating 2 weeks old. Meron tayong pisa dito na kapipisa lang. Na markingan ko na. Day old po naman yon. So, yan. Dyaryohan ulit natin yung isang side. So, ano dapat laging gawin? Dapat laging malinis. Dapat alam nyo yung ibabakuna, dapat alam nyo yung igagamot sa inyong mga sisiw. So, lipat tayo dito sa kabila. Ito naman yung ginadyaryohan natin. So, sa nagtatanong yung aking brooder, steel matting sa ilalim, tapos aluminum screen para hindi madali ng daga. So yan. Bakit may steel matting? Para wag lumundo. Kasi pag hindi po maganda yung flooring ng ating sisiwan or brooder, kung minsan nag-iisip ka paano nagkakadepekto yung binti nila. Minsan hindi maganda yung tayo, hindi iskwalado, hindi maganda. So, napag-aralan ko siguro mga 10 years ago sa brooder. Yung kasi nga pag plastic, medyo nakaganon, lumulukong. So, lagi sila doon nakatayo. Lumalaki sila, nagkakadeforma yung kanilang mga binti. So, ayan po sila. Yan. So, hindi ko lang na-vlog kasi talagang busy na ako talaga ngayon. Although yung 4 tao naman natin insakto, kaya lang talagang ganyan ganyan ang buhay. Kaya mahirap magmanok nang wala may-ari. Lalo pag ganitong season, hanggat maaari, huwag nang umalis sa farm. So yun lamang. Ayan po yung season natin. So sa mga may problema po sa sisiw, huwag na po kayong mag-chat sa akin. Tutulungan ko naman po kayo hanggang sa abot ng aking makakaya pagdating sa sisiw, sa pagkondisyon, paano mag-breed, paano magpalaki, ano igagamot. Tawag lang po kayo sa number ko. Huwag po kayo mahiya. Pag sa chat ho, hindi ko na ho talaga naasikas. Nagdadrive ako, nag-iintindi ng manok. Alam nyo ba, kahit ang tauhan ko dito ay 4 na, ako pa rin ang nagpupungos. Ako pa rin ang nagmamarking. Ako pa rin ang nagbabakuna. Kaya yung ginagawa ko, alam ko yung marking. Alam ko hindi ako nagkakamali. Hindi ako mapapahiya sa customer regarding sa bloodline. So, yun ang nakakasigurado ko sa akin kasi hands-on po akong breeder. Gapper din ako, handler din ako. At siyempre, farm owner ako, may-ari. Pero, ako nagawa. Meron lang tayong katulong dito na nag-a-assist sa atin. So, yun. Tandaan, sa mga baguhan, siguraduhin may matututunan kayo sa araw-araw sa pagpapalaki ng sisiw at sa pag-aalaga ng manok. Dapat lahat ng kaya ng handler, breeder, gapper, paano magpalaki, ano igagamot, dapat hanggat maaari alam nyo lahat yan. Dahil pag lumaki farm nyo, may nawalang tao, biglang aalis, may emergency, wala na kayong magagawa, kayo at kayo ang gagawa. At mahirap din po nang wala po kayong alam sa inyong pinalahi. Pag umalis po yung tao yung nagpapalahi, patay na ang negosyo, patay na ang bloodline. So yun, hanggang dito na lamang po. Ito po si Randy Hebron TV. Thank you mga bossing. Bye bye.